They say you are what you eat. So why do we feast on fast fixes, microwave moments, processed pleasures, and wonder why our spirits feel starved? See, the body craves fuel, but the soul, it craves truth. The Bible isn't just a book, it's a banquet. Every chapter, a course. Every verse, a vitamin. Every promise, a protein for the weary bones of faith. So, let your cravings be for Christ. Let your hunger be holy, because what you consume will consume you. So eat well, read deep, feast on God's word like your soul depends on it, because at the end of the day, it does. Good morning, church. Good morning, everyone, and welcome po sa ating 9 a.m. service. I know na meron paparating na bagyo, so we hope and pray na yung mga kasama din natin will be able to come to our services ng safe. And so today, I hope and I pray that we will continue to serve and worship our God. Are we excited to worship God this morning? Excited po ba tayo? And batiin naman po natin yung ating kasama ng good morning. Ayan. And sa mga nasa labas po, we invite you to come here so that we can worship God together. So today, let's take a moment to remember who God is in our lives. Doon sa psalm na babasahin natin, yung author nito, dumaan siya sa panahon ng pagdududa. Nainggit siya sa mga tao na parang umaasenso kahit malayo sila sa Diyos. Pero nung pumasok siya sa presence ni God, nagbago yung pananaw niya. Na-realize niya na walang mas mahalaga kaysa ang makasama ang Diyos. And we will be reading from Psalm 73 verse 26. Ang sabi ng author, "My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Church, kahit mawalan tayo ng lakas, kahit may mga panahon na parang nanghihina ang puso natin, si God pa rin ang ating kalakasan. Siya ang nagbibigay buhay, siya ang may hawak ng bawat kabanata or bawat chapter ng story ng buhay natin. So today, as we worship, let us fix our hearts, our eyes on Him, to the author of our lives, to the Savior of our souls, and to the one who will be with us till the very end. Amen? Amen. So let's pray. Let's pray together. Let's lift our hands to our God this morning. Lord, we come to you today. We are excited, God, to worship you, to praise you, God, for who you are. Maraming salamat, Panginoon, because indeed, Lord, you never change. You stay the same. You are the same yesterday, today, and forever, God. Maraming salamat, Panginoon, sa presence mo, Lord, na nasa kalagitnaan namin ngayong umaga na to, God. Thank you for being the author of our lives, God. Salamat, Lord, dahil sa bawat araw, ikaw, God, yung sumusulat ng kwento ng buhay namin, Panginoon. That, Lord, whatever storms or challenges we are facing, you remain faithful to us, Lord. Salamat, Panginoon, dahil bawat istoryang sinusulat mo sa buhay namin, yon ay istorya ng iyong biyaya, ng iyong pag-asa, ng iyong katapatan, Panginoon. So, Lord, today, as we worship you, Lord, with songs, with our praises, Lord, I pray, Panginoon, na i-fill mo, punuin mo yung puso namin, God, ng pagpapasalamat sa'yo, ng pag-worship sa'yo, Lord. And may our worship be a response of who you are, that you are the God who heals, that you are a mighty God, you're the creator of heavens and the earth, you are the King of kings, and you're the Lord of lords. We thank you, God, and we worship you today. Be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's worship God together, church. Good morning, Life Nova. We know that our God, or no one can hinder for us to worship and praise our God. Even the storm, even typhoon cannot hinder us in worshiping our God in this day. So let's worship the only author of our lives. Come on.
soul, full of your love. Let's sing, Pan, your peace. Your peace over my fears. Etching me all that you are. Come on, let's sing. You're the author of my life, and I will sing you praise. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Come on, say it. You're the author of my life, and I will sing you praise. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Let's sing, write your name, write your name deep in my heart. Come on, let's declare that. Seal my soul, full of your love. Pen your peace over my fears. Etching me all that you are. You're the author of my life, and I will sing you praise. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. And say, you're the author of my life, and I will sing you praise. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive in you. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive in you. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive in you. My story ends with you. Your glory lives in me. I am alive in you. I am alive in you. You're the author of my life, and I will sing you praise. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Come on, let's declare that. You're the author of my life, and I will sing you praise. You're the Savior of my soul, and I will shout your name, Jesus, Jesus. Come on, say it. Oh, 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 Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo hinayaan, Lord, maging hadlang, God, yung bagyo para ma-worship ka namin today. Dinala mo kami dito ng ligtas. Dadalhin mo pa yung mga kapatid namin, Lord, ng ligtas dito para ma-worship ka, God.
Lord, we seek your presence today, this morning. Sing to you, Lord, with all of our hearts, God. There's a light that can't be dim, not even by the dark. Shines the way to hope that never ends. By your word I call to mind the truth of who you are. May it keep my every step in line with yours. Keep me here. Keep me here, right where you are. Keep me near. Search my heart and know my thoughts, oh Lord. You see me and you love me. You are all my soul longs for, oh Lord. Would you mold me? Would you change me? There's a light can't be dim, not even by the dark. It shines the way to hope that never ends. And by His word, by your word, I call to mind the truth of who you are. May it keep my every step in line with yours. Come on, let's declare. Keep me here, right where you are. Or keep me near. Keep me here. Or keep me here, right where you are. Oh, keep me near. Search my heart and know my thoughts, oh Lord. You see me and you love me. You are all my soul longs for, oh Lord. Would you mold me? Would you change me? Search my heart and know my thoughts, oh Lord. You see me and you love me. You are all my soul longs for, oh Lord. Would you mold me? Would you make me more like you? Make me more like you. Make me more like you. Make me more like you. Nothing can change what you have said. It's the same yesterday, today, and evermore. Your word remains, though the rest fade away. He is faithful, and faithful through the ages. Nothing can change what you have said. The same yesterday, today, and evermore. Your word remains, though the rest fade away. And faithful through the ages. Nothing can change. Nothing
same yesterday, today, and evermore. Your word remains, though the rest fade away. He's faithful, you're faithful through the ages. You're faithful through the ages. Oh, you're faithful through the ages. Search my heart and know my thoughts. Oh Lord, you see me to love us. You love me. You are all my soul longs for. Oh Lord, would you mold me? Would you change me? Search my heart and know my thoughts. Oh Lord, you see me. You love me. You are all my soul longs for. Oh Lord, would you mold me? Would you change me? Would you mold me? Would you change me? Would you mold me? Would you make me more like you? Make me more like you, God. You search us and find us within. Worship you, God. Panginoon, ika'y dakil, natatangit nag-iisa. Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat at mapagkumbaba. Buhay mo ay iyong inalam, walang hanggan ay binigay, walang hanggan ay binigay. Panginoon ng kaligtasan, ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Iniligtas sa kamatayan ang iyong mga inilikha. Panginoon ng kabutihan, ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y naghahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan.
pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran, pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang, oh Jesus. Oh Jesus, sa'yo lamang. Hindi mawawala sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Hindi mawawala sa pag-ibig mo. Tanging ikaw ang kaligtasan ko. Palaging ihayag ang ngalan mo. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran, pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Let's pray. Panginoon, kami ay sa iyo lamang. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ay dakila, ang pag-ibig mo ay tapat, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi mapapantayan ng kahit anumang bagay o ng kahit sino man sa mundong ito. Panginoon, tulad ng aming inaawit, dalangin namin
kami ay maging sa'yo lamang. Ang aming katapatan ay maging sa'yo lamang. Ang pag-ibig na hinahanap namin, Panginoon, ay tanging sa'yo lamang namin matatagpuan. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, aming ibinababa sa'yo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. At aming sinasabi, hindi lamang ng aming mga labi, ngunit ng aming buong puso, ng aming buong kaluluwa, ng aming buong pagkatao, Panginoon, na kami ay sa iyo lamang, kami, Panginoon, ay iyong mga anak, at nais naming ibigay sa iyo ang aming pinakamataas na papuri at pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, ikaw ay dakila. Dalangin namin, Panginoon, patuloy kang naming dakilain sa aming buhay. Thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Once again, church, good morning sa ating lahat. And we are here on our 9 a.m. service. We would want to take this time to pray for the children na kasama natin ngayon dito. Let's extend our hands to them as we send them off to our kids' church. Let's pray for them. Lord, we thank you for the children, for the gift of children in this church. Thank you that they are being raised up in your ways, in your word. Lord, we pray for them na tulad ng joy na nararanasan nila, God, I pray that they will continually live their lives filled with joy, with love that comes from you. Lord, we pray that whenever they are here, they will learn your word, they will learn how to love you, they will learn how to love other people. I pray that every experience that they will have inside the church, Lord, is an encounter of your love. So Lord, we send them off with a blessing, and we pray that every word that they will learn, God, they will walk in it. And we pray for their parents as well, that you will give them wisdom on how they will raise their children to be God-fearing, to be loving you, God. Salamat, Panginoon, sa mga batang ito. We pray in Jesus' name. Amen and amen. And right now, church, we will continue to pray. We will pray for our nation, Philippines. As we know, we are expecting a typhoon mamaya na maaring magland sa nation natin. But we pray for everyone's safety, and also ng mga nakaraang araw din that maraming mga kababayan natin yung naapektuhan ng bagyo in the Visayas region. So let's find a partner so that we can pray together for our nation. First, we pray for comfort, healing, and restoration for those affected by Typhoon Tino, that God would bring hope and strength to families and communities rebuilding their lives. And also, we pray for protection and preparedness as Typhoon Uwan approaches, that God would calm the storm, safeguard lives, and bring peace and calm amid the storm. So let's pray for 2 minutes. Let's lift in prayer our nation.
In Psalm 29, verses 10 to 11, the Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as King forever. May the Lord give strength to His people, and may the Lord bless His people with peace. So church, let's pray together for our nation. Lord Jesus, you are enthroned above every flood, every situation, every challenges, Lord, that come our way as a nation. Lord, we lift up to you your people today. God, give us strength to stand firm in our faith na kahit marami kaming bagyong kinakaharap personally and as a nation, that Lord, you would bless us with your peace. Na hindi kami matitinag ng kahit anumang takot o anumang pangamba because you are sovereign above our nation. We trust you, Lord, that you will calm the hearts of your people, and we pray for restoration and rebuilding of our nation. In Jesus' name, amen and amen. Let's give our hand to God. Thank you everyone for praying for our nation. And right now, we will continue to worship God through sacrificial giving. Let me call on one of our life group leaders, Goldelyn Pelayo, to exhort to us. Good morning, Life. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Pero syempre, walang makakapigil sa pag-worship natin kay Lord. So, good morning. This time, we will worship God through our sacrificial giving. So, basahin po natin sa 1 Kings chapter 17 verses 14 to 16. Sabi po sa verse 14, "For this says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth." Verse 15, "And she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days." Verse 16, "The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that spoke by Elijah." So, short background po sa story na to. Yung story po na to is that si Elijah po, na prophet, was commanded by the Lord to go down from the brook of Cherith, at yung mga raven po for ilang taon, yun yung nagpapakain sa kanya ng meat and bread. Pero, kasi there was a severe drought during that time sa buong Israel and yung mga katabing nations din po. And God is telling to Elijah, "Bumaba ka na dyan at natuyo na yung brook of Cherith. Pumunta ka sa Seraphat at it's a gentle place at may makikita ka doon na widow woman. And during that time, pag po ikaw ay widow, you are good as dead. Wala kang asawa, walang tutulong sa'yo, walang ibang taong tutulong sa'yo." So nung nasa gate na po ng city si Elijah, nakita niya yung widow woman na yun, namumulot siya ng mga sticks. Nagagamitin niyang pangluto sa food nila ng anak niya. Sabi sa verse 10, sabi ni Elijah doon, "Bring me a little water, so that I may drink." Tapos umisa pa ulit na request si Elijah, "Bigyan mo na rin ako ng tinapay." Tapos, syempre, sa atin, sino kaya tong tao na to? Nakikiinom na nga, nangihingi pa ng tinapay. Kidding aside, pero sumagot yung widow, "I have nothing baked, only a handful of flour in a jar, and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die." Parang kung ipipicture out po natin, di ba parang nakakatakot naman? Last meal na nila. Tapos, after nun, matatapos na yung buhay nilang mag-ina. And sino po sa atin dito yung naka-experience na ng almost na ganito, na walang-wala na ako, Lord. Ginawa ko ng lahat, pero walang-wala na. Hindi naman sa kamatayan, pero nawalan na po tayo ng pag-asa. Obedience may not always make sense, but will always make a way for God's breakthrough. So ano po yung makukuha natin sa story na yon? Sa short story ng widow woman, when it comes to giving and generosity,
So Elijah put the woman to the test. Bigyan mo nga ako ng water, sama mo na rin ng tinapay. But the woman, ito na lang yung meron kami. Ito na lang yung meron kaming mag-ina, and after nito mamamatay na kami. Pero anong sabi ni Elijah? Do not fear. Go and do as you have said. At ito ang promise ng Panginoon ko. The jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the Lord sends rain upon the earth. Okay. Challenge accepted. The woman obeyed what Elijah commanded to her. Tayo rin po kaya, susundin po natin kung ano yung kinocommand sa atin. For us as humans, siguro kung makakaharap natin si Elijah ngayon, sasabihin, kung ano kaya yung sasabihin natin? Magiging same response din po ba tayo ng woman? Or tayo po ay mas magkakaroon pa ng trust sa sarili natin para hindi mag-obey? Kakaiba po yung woman na to, hindi siya pinangalanan sa Bible, but her story is still known. Pinag-uusapan pa rin po siya sa atin sa giving. The woman trusted the Lord through her obedience. She went away and did what Elijah and she and her household ate for many days. Sabi sa NIV translation, there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Hindi lang sila yung nag-benefit mag-ina ng obedience niya, kundi throughout her generations to generations. Kung ikaw po ay may fear at may doubt, na kina-question natin sometimes yung provision ni Lord, well, in this story, provision come after the obedience, not before. Sumunod muna yung widow woman bago siya nagkaroon ng provision. So, mahirap sumunod kay Lord, and sometimes in giving, kapag binigay ko to Lord, last na to pag due date ko to, para to dito But anong promise ni Lord dun sa woman? Do not be afraid. Kasi si Lord ay totoo sa pangako niya. When God said, He will fulfill it. He is true and faithful. And when we give sacrificially, maging kagaya sana tayo ng widow woman ng Sareptath na hindi nagdalawang isip na tulungan si Elijah. Lord, ito yung meron ako. Ito yung best ko for you. Ito yung best at ibibigay ko sa'yo. God honors your faith and obedience of trusting Him that He can provide for you every day. And today, as we give, may we be like a woman of Sareptath that obeys the Lord. May we be a children of God whose heart posture is living by the grace of God, not depending on what we have, on our possessions, but relying to His grace and His daily bread. And as we give, may we have a joyful heart. Masaya ba tayo pag nagbibigay sa Panginoon? And believing that the Lord will provide for us in every area of our lives, physical, emotional, and spiritual. And ushers, together, ushers will assist us in giving. We have envelopes in your seats. You can write your names, your prayer requests so that we can pray for you, as well as the answered prayers. So we also have the offering box near at the entrance. Meron din po tayong online platforms that flashing on the screen. Pwede rin po tayong mag-give doon. So may we all stand and let's pray. Lord, you are faithful and good. You are true to your promises. Your word is true and alive. Kaya Lord, tulungan mo kami na mag-trust sa'yo, hindi sa kakayahan namin, kundi sa pangako mo. Kagaya ng Sareptath widow woman na ang nag-benefits ng obedience niya, Lord, ay ang buong household niya throughout her generations to generations. Gamitin mo din kami, Lord, na maging instrument ng provision mo for the advancement of your kingdom. May we always honor you, Lord, in our finances. We thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's continue to worship God. Di mawawala sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko, laging ihahayag ang ngalan mo, sa'yo lamang, sa'yo lamang.
2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. ESV version. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Sa Filipino version, ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng gawain. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, magandang umaga po, Lord. And Panginoon, this time around, na kami ay nag-gather despite of the storm, in the midst of the storm. Lord, nagpapasalamat kami sa protection na binibigay mo sa amin. Na kami ay makapag-worship at makapanalangin at ma-receive ang direksyon mo sa buhay namin, lalong-lalo na po sa mga ganitong panahon. Panginoon, sinasama din namin sa panalangin ang buong Pilipinas. Lalo na sa mga gantong panahon na nagtetest ng faith ng lahat ng Kristiyano. Dalangin ko, Lord, dalangin naming lahat. Sa mga ganitong panahon, ma-remind kami, Lord, na wala nang mas lalakas pa na aming pwedeng kapitan kundi ang iyong salita, ang iyong word. Yes, merong mga mabuting loob, merong mga may gobyerno, at kahit sa mga Pilipino likas na nagtutulungan. In the end of the day, Lord God, ang salita mo ang hindi matitinag, ang salita mo ang hindi magwawakas, ang salita mo ang makapangyarihan. So today, Lord, we bow down to your word. We humble ourselves today. Bless the preaching of your word and your people, the word of God for the people of God. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Again, good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating 9 a.m. service. At bago tayo umupo, pwede mo bang batiin yung katabi mo at siguro yung nasa likod mo na rin? Yan, ng magandang umaga. Yan, good morning, good morning. Okay, pwede na tayong maupo. Alright, pwede po natin ituloy ang ating fellowship at pakikipag-usap maya-maya after the service. Paalala lang sa ating lahat ng nandito ngayon and also sa mga atin mamaya nakakilala nyo, kaibigan nyo, meron lang tayong 2 service ngayong umaga na to. Pinospone muna natin ang campus service. Alam ko yung mga kabataan, mga young people natin in the house, very excited, di ba? Pero safety first para alam mo yan, may makauwi at may mauwian pa tayo. Okay? So after this 9 a.m. service and then 11 a.m. service, we encourage everyone to be safe at their homes. And together, let's pray kahit nasan man tayo. Okay? So we are starting a brand new series called You Are What You Eat. Yan. Ilan po sa inyo narinig nyo na yung katagang yan? You are what you eat. Yan. Totoo ba yan? Pag ikaw ba kumain ka ng lechon ka na rin? Hindi, it's a proverb or it's a saying na kung ano daw yung kinakain natin, ini-intake natin o kinukonsume natin, it becomes our way of life. For example, kung tayo ay kumakain ng mga healthy na pagkain, ganun din sa ibang aspeto ng buhay natin. Ang pinapapasok natin ay hindi naman palagi or perfect, pero most of the time, ang pinapapasok natin sa ating soul or physical body ay magagandang bagay din, healthy things din. But at the same time, kung hindi naman palaging
alam mo yon, maganda yung kinakain natin. Like for example, one whole week, puro ka sugar, di ba? Puro matataas na sa sugar, o matatamis, o kaya acidic, yung mga, alam mo yon, pag nagpe-pray, akala mo merong intervention ng dark forces, acidic lang pala. Pero may mga times na kung ano yung, hindi din naman ibig sabihin na literal, na kung ano yung kinakain mo, yun ka. But this specific saying, or itong kasabihan na to, is also somehow, or in a way, in many, many ways, relates sa ating spiritual health. Pagdating kaya sa ating spirituality, if we are what we eat, kung tayo ay concerned sa ating kinakain or kinokonsume, ano ba yung mga bagay na kinokonsume natin para sa ating spirituality? Ano ba yung mga thoughts or kaisipan natin pagdating sa ating na kinokonsume natin sa ating spirituality? This series, itong You Are What You Eat, it will go through 4 na part. Ngayon yung unang part. At pag-uusapan natin, syempre, ang salita ng Diyos. Or ang kahalagahan nito, ang doktrina sa likod, hindi pala sa likod, na nag-stand kung bakit natin bilang mga Kristiyano pinapahalagahan ang salita ng Diyos. First week, we're gonna talk about the authority. Yan, authority of the Word of God. Pangalawang week, we're gonna talk about the sufficiency of the Word of God. Pangatlo, necessity o yung bakit natin ito kailangan. At pang-apat, the comprehensibility. Oh, grabe, lalim. Hindi ma-comprehend. Di ba? Ironic. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-honor ang aking wife na kasama ko lagi sa, hindi lang sa mission, pati sa devotion. Yan. At nakakatuwang isipin na ang aking asawa na si Crystal ay talagang woman of the word. In fact, nung kami ay nag-serve together sa church, mahilig yan sa mga magagandang Bible. Ilan po sa inyo may kakilala kayo? Yung Bible na hindi lang may nakalagay na Holy Bible. Ganun. Sa kanya meron pang bulaklak, may ganun pa isa, may ibon, may dahon, ganun. Tapos may minsan may totoong bulaklak bilang bookmark ng mga pages. Yan. And in my life, I'm very grateful. Sobrang natutuwa ako kasi ako ay privileged na na-impartan o na-sharean o na-disciple ng ating mga pastor pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, yung ating 3 pastor, naku, medyo mataas eh. Maliwanag na doon. Okay? So, si Pastor Tim, Pastor Henry, and Pastor Eric. Okay? Next na natin. Para yan. So, ang Word ni God o ang salita ng Diyos, napakahalaga nito sa buhay natin bilang Kristiyano at kahit hindi Kristiyano. Because as it claims, all truth, lahat ng katotohanan is God's truth. Can you say that with me? All truth is God's truth. Anumang magandang prinsipyo sa buhay, nakita mo sa Facebook, pinost, meron yung uuwian na biblical principle. Kahit business pa yan o pag-ibig pa yan, meron niyang uuwi ang biblical principle. Iba-iba lang ng translation, iba-iba lang ng banat, pero at the heart of every good life principle is the truth of the Bible. Ngayon, pag-uusapan natin yung salitang o yung authority ng Word of God. Question. Ano nga ba ang batayan ng authority ng Bible? Ilan po sa inyo meron kayong Bible, physical Bible? Yan. Ilan sa inyo mas madalas nagagamit nyo yung digital Bible? O yung cellphone, yan. O yung tablet, yan. Yung mga gumagamit ng digital Bible. Well, may argument na dapat, ba't digital yung gamit mo? Dapat yung mabigat. Dapat yung pwede. Kasi the Word of God is a weapon eh. Kaya pwede mong gawiting pang weapon.
Hindi. Pero what really matters is not hindi yung papel, kundi yung nakasulat sa papel. Hindi mahalaga yung device, kundi yung nakikita natin sa device. And both device or the Word of God, our physical Bible, both is nako-consume natin. Or metaphorically speaking, kinakain natin spiritually. Kinakain ng soul natin. Ilan po sa inyo mahilig kayong kumain? Meron kayong katabi na mahilig kumain. Yan, okay? Isa sa mga character sa Bible, si Job, sabi niya, I value the Word of God more than food. So kung 3 beses siya kumain sa isang araw, 3 beses din siya or higit pa kumain ng salita ng Diyos. Oh. Ilan po sa inyo nakakapag-midnight snack pa kayo sa gabi? Diba? Meron kayong 12:00 ng gabi may bubukas yung rep. Kung ganun ang pagpapahalaga natin sa pagkain, ganun din sana o mas higit pa ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Now, let's go to the word na binasa natin kanina. Ano ang batayan ng authority ng Bible? Marami actually, magsimula muna tayo sa external biblical external truths na ang Bible ay sinulat ng iba't ibang author, iba't ibang akda sa iba't ibang panahon pero nagtutugma. Within 1,500 years. Imagine mo lahat tayo dito, kung 66 authors tayo or more, magsulat tayo ng iba-ibang timeline. Ako, magagaling ako sa 1900s, kung saan unang naimbento ang kape. Diba? Yung iba, lalabas, neto lang, 2000. Iba-ibang generation, magsusulat ng patungkol kay God. Tapos magtutugma, 1,500 years. Paano nangyari yun? Simple lang siguro. Baka hindi ito ordinaryong kasulatan. Baka ito ay banal na kasulatan, as some of us would say. Ano pa? Ang maraming findings through archaeological findings na ginagawa nila, yung mga nauhukay na buto, artifacts, at kung ano pa sa ancient culture na nagtutugma sa kwento ng Bible. For example, may mga nahukay na piece ng ark o kahoy na nara na ginamit ni Noah sa pag-build ng ark. At ang mga lugar, meron pang mga bakas. So maraming archaeological facts na nagtutugma sa kwento ng Bible. Now, let's go to the text that we read. Sabi dito, I'm using the Tagalog version or Filipino Standard Version sa New Testament kasi mas nakakapture nito yung gustong sabihin ng original text. Galing din kaparehas ng English Standard Version. Sa bagay, English Standard Version tsaka Filipino Standard Version. Parehas. Pero ang Filipino Standard Version, wala siyang Old Testament pa sa ngayon. Okay, so simulan natin sa unang verse. Ang lahat ng kasulatan, ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid at pagsasanay sa katuwiran. Sabi ni Apostle Paul, this is Apostle Paul, nagsusulat siya kay Timothy. Ang context lang ay, ito yung pangalawang beses na nakulong na si Apostle Paul. Remember the time nung meron tayong series na, last week lang pala yun, na first of all, yun yung sulat niya para sa mga taga-Filipos. At yun ang unang beses niyang nakulong. Ito pangalawa, matigas ang ulo ni Paul pagdating sa pagpipreach ng gospel. Kaya lang, ito na yung time na malapit na siyang i-execute. Kasi cute siya kaya i-execute. Hindi, malapit na siyang i-execute kasi kaka-preach niya ng gospel, umabot na ito sa mga matataas na tao at
ang mga matataas na tao may sarili ang ideolohiya or ideologies and principles sa buhay, at kapag ang Word of God na pinipreach ni Apostle Paul tumatabla or lumalaban sa mga ideologies nila, hindi sila pumapayag at syempre, ine-execute nila. So, he is about to be executed by this time at sumulat siya kay Timothy. At syempre, kapag ikaw ay susulat, ikaw ay may sasabihin kapag malapit ka ng matsugi, syempre yung pinaka-importante na. Di ba? So, sabi niya, ang lahat ng mga kasulatan or scripture ay ihininga ng Diyos. Sabi ni Apostle Paul, lahat. Ibig bang sabihin, kasama ito yung mga sinulat lang na mga kung sino-sino? Pag sinabing kasulatan o banal na kasulatan, the scripture, in ESV, it's capital S, it talks about yung Old Testament scripture na sinulat ng mga propeta at yung New Testament scripture na sinulat ng mga apostles, prophets and apostles. Okay? Mga propeta, nung sinaunang panahon, at yung panahon nila na sinulat ng apostle. Pastor, paano yun? Sinasabi niya dyan na ang lahat ng kasulatan, sinusulat niya pa nga lang yung kasulatan o isang part ng kasulatan. Hindi pa kasi develop yung pag-decide ng canon or yung compilation ng Bible or ng scriptures, pero sinasabi rin ni Apostle Paul na hindi lang siya yung author. Kasama yung mga prophets, kasama yung ibang mga apostles, 12 disciples si Jesus, except Judas, at kasama siya, ina-acknowledge niya na hindi lang yung sulat niya yung may authority, kundi pati yung kay Peter, dalawang pilar ng Christianity, si Peter at saka si Paul. Sinasabi niya na ang kasulatan daw na yon ay ihininga ng Diyos. Ilan po sa inyo naramdaman nyo ng mahingahan? Naramdaman, di na amoy, naramdaman. Diba? Gaano ka kalapit para mahingahan ka? Sobrang close. In my devotion, sa devotion lang, no? Close, ibig sabihin pala ng paghinga din ni Lord, maaring ito ay nagpapakahulugan din ng closeness niya. Gusto niyang closeness sa atin. Kasi pwede naman na, kunwari, may sasabihin si God, mula sa heaven, boses lang. Ano, lumikas na kayo. O kaya, magpatawad kayo sa isa't isa. Pwede naman kasi from above, Diyos siya Pero bakit pa kailangan ng scripture and to the closeness that He did, He became man. At tinuro yung word, tinuro yung salita. Gaano ka-close ang gusto ng Panginoon sa atin na ang salita niya ay naisulat, by the way, nung panahong ito, mahal ang papel. Hindi basta-basta ang papel. Parang iPhone ngayon, yung presyo ng iPhone ngayon yung ang papel. Papyrus. At hindi lahat ng document sinusulat, lalo na kung hindi naman to importante. Pero, ang New Testament, specifically Galatians, by that time, 5,000 copies sa mahal na papel. Ilan po sa inyo meron kayong birth certificate? Ilang kopya meron kayo? Yung Galatians 5,000, mas legit pa yun kaysa sa birth certificate natin. Imagine, mas totoo pa yun. Totoo naman na nag-i-exist ka. Pero ibig sabihin nun, lahat ng nakasulat doon at mga tao din doon, nag-i-exist din. So hindi totoo yung sinasabi na yung Bible na yan, dati na yun, wala na yan. O kaya hindi naman totoo yung nandyan. Totoo, ancient document ito, mga kapatid. At bukod doon, ihininga ng Diyos. Hindi lang siya ancient document para sa mundong ibabaw. It is divinely inspired. Bakit? O paano nagiging authoritative ang Bible? Point 1 is this. Sige, ikaw na nga lang mag-iyan. Dahil ayaw
May ano yan eh, may powers yan eh. Hindi, biro lang. Nanggaling siya sa, yung salitang ihininga, nanggaling siya sa original Greek word na ang ibig sabihin ay inspired. Ilan po sa inyo, mga estudyante din, kadalasan to, hindi, ano lang, inspirasyon ko lang siya. Ay! Pero hindi ito yung salitang inspired na magdodrawing ka, titingin ka sa ulap, mangkuha ka ng inspiration. Diba? O kaya ako magjojowa kasi kailangan ko ng inspiration. Hindi ito yun. Pag sinabing inspire, isa tong medical term as well, at katulad din ng kabaliktaran na expire, hiningahan, inspire. Inspire, expire. Hiningahan. Or in other translations, God-breathed. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Ibig sabihin na ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta at hindi lang siya ancient document. Ito talaga yung salita ng Diyos. Pag sinabing ang salita ng Diyos, literal na salita yun ng Diyos. Literal na sinabi yun ni God. So, kung galing kay God, mas mataas pa si God sa kahit anong presidente o authority or in power. The scripture o ang kasulatan o ang salita ng Diyos ay authoritative. Dahil sa nature niya na the nature of the scripture, bakit siya authoritative? Dahil sa nature ng scripture o ang kalikasan ng salita ng Diyos. Likas ito na galing sa Kanya. Likas ito na divine. Hindi lang ito human authorship, pero merong human part ng human authorship. Pero ito ay also divinely inspired. Ngayon, hindi ito yung baka akalain natin, di ba mga tao naman nagsulat niyan? O, bakit mo pinaniniwalaan? Tao lang din naman nagsulat niyan eh. Yung news tungkol sa Bagyong Tino, sinulat din ng tao. Amen? Kasi sinulat niya kung ano nakita niya, nabalitaan niya, naramdaman niya, na-experience niya. Ganon din yung scripture. Ganon din yung word of God. Sinulat din ng tao, pero may divine essence. Pero pag sinabing inspired, hindi ito yung nagsusulat sila, bigla silang, sinapian sila ni Holy Spirit. Hindi po ganon yun. Ibig sabihin, these are real events na mga panahon nila na every time na maaalala nila, every time na isusulat nila yung record ng Bible, yun ang pinapaalala ni Holy Spirit sa kanila. Every time na merong ganap para sa ministry, kunwari, nangyari sa buhay ni Jesus, nung nagsulat nagsulat 4 na account ng gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Yung 3, nung nirecord nila yung, sinabi ko na nakaraan, nung nirecord nila nung may isang disciple si Jesus na humiwa ng tenga ng soldier. Record nila yon. Kasi experience nila yun, nakita nila yun. Si John, sabi ni John, si Peter, hiniwa niya yung tenga ng isang soldier. Paano sila magkakaiba ng authorship, magkakaiba ng POV, pero nagkatama-tama, pare-parehas? At ganun din sa buong Bible, sa kwento ng buong Bible, paanong ang more than 66 authors, iba-iba ng timeline, iba-iba ng generation, nagkatugma-tugma sa kwento. Amazing. That is because hindi lang yun sulat ng tao, its nature is divine. Ang kalikasan ng salita ng Diyos ay divine. So sabi doon, ang lahat ng mga kasulatan ay inihinga ng, sino daw yung nag-breathe out? Sino daw yung naghinga? Ng Diyos. Hindi ng presidente, hindi ng emperor, hindi ng pinaka-prominenteng tao sa buong mundo na kaya niyang buhatin yung buong mundo o bigyan o pagyamanin yung buong mundo. Hindi tao yung may gawa. Ng Diyos. Pangalawang point, bakit authoritative? Bukod sa nature niya ng salita ng Diyos, authoritative ang Bible o ang salita ng Diyos dahil sa pinagmulan. Ilan po sa inyo meron kayong trusted friend?
na kapag tsumika yan sa inyo, naniniwala ka kaagad. Talaga sis? Talaga bro? Grabe naman yung ginawa niya. Yaan mo, pag nagkita kami, bibigyan ko ng 1,000. Kasi trusted eh. Kilala mo eh. Kahit lalo na kung meron pa siyang posisyon siya ay prominenteng tao. Kasi hindi siya basta-basta pwedeng magsinungaling. Kasi yung reputation niya, masasalaula, mako-compromise. Lalo na kay God. Never si God nagsinungaling. Hindi niya tatablahin yung character niya. God is truth, and in Him there is no lie. So kung si Lord, si God, ang pinagmulan ng meron tayo ngayon, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Una, dapat nating seryosohin at sundin yung salita niya. Ang salita niya ay hindi mga suggestions. Kung gusto niyo lang, you can go and make disciples. Kung available kayo, repent and be baptized. Hindi yung suggestion, mga kapatid. Sorry. Pero as I interpret it, it's a command. It's absolute truth. Timeless truth. Maraming mga kasabihan ngayon nababago din from time to time, lalo na kung ano yung trending, lalo na kung sino yung nagsabi nun. Nakabase sa kung sino nagsabi. Pero dahil ito ay galing sa salita ng Diyos at galing siya sa Diyos, dapat nating sundin at seryosohin ng buong puso yung word niya. Pangalawa is, dahil kay Lord mismo nang galing ang katotohanan o salita ng Diyos, ibig sabihin nito, dito na papasok yung kultura ng mundo natin ngayon. Your truth is not my truth. My truth is not your truth. Pwedeng tama sa iyan, pero sa akin hindi yan tama. Narinig nyo na to, tama ka, kwento mo yan eh. Di ba? Pero sa kwento ko, iba, ako yung tama. Paano yun? Paano yung mundo kapag ganun? Walang absolute na tama. Kanya-kanya tayo. Sa ibang bansa, sa atin dito, bawal lang pumatay kasi yun ang tama. Sa iba, survival yun kasi yun yung tama. Paano yun? You see the benefit ng merong salita ng Diyos? Itinutuwid niya yung kamalian at kabaluktutan ng pananaw sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Pangatlo, dahil sa Diyos nang galing ang salita niya, anumang nakasulat na instruction, hindi suggestion, ay pwedeng magbago sa atin. Ang tao, pwede palang magbago. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede ka palang magbago. So, i-declare natin yan, bago ka. Bago ka na. Pwede pala tayong magbago dahil bukod sa, first and foremost, ang salvation natin kay Lord Jesus, na tayo ay may bagong buhay. At dahil meron tayong guidelines, mga kapatid, pwedeng magbago. Meron ka bang kilala na dating kuripot pero nakakilala sa Panginoon? Unti-unti nang natututong magbigay? Meron ka bang kakilala na ganon? Mamaya, i-meet mo siya pagkatapos. At tutulong tayo sa mga nasalanta. Di ba? Ano pa? Meron ka bang kilala dati sobrang bitter, hindi marunong magpatawad at umaalis lang sa mga, nag-e-escape lang, tinatakasan lang. Ngayon, hinaharap na niya, kinakausap na niya. Sabi niya, kunwari sa'yo siya may problema. Bro, pwede ba tayo mag-usap? Dati, bigla na lang aalis ng ibang, lipat na ibang church o kaya ng ibang, pero dahil merong guidelines na binigay sa atin on how we would walk as Christians, pwedeng magbago ang isang tao. Dahil doon, hindi totoo yung kasabihan na kadalasan na ako kasi yung tipo ng tao na magagalitin ka agad. Kaya kapag may ginawa sa aking masama, ako yun eh. Ganto ko eh. Mag-adjust na yung buong mundo. Pwedeng magbago dahil sa salita ng Diyos. Amen? Next. Anong ibig sabihin ng na si Lord ang source ng kasulatan o ang salita niya ay sa Kanya nanggaling ang salita niya?
Pang-apat ay may authority at direction and direction. May authority ang direction at promises. Ilan po sa inyo, meron kayong pinagdaanan o pinagdadaan ng mga challenges sa buhay? And sometimes, uhugot, eto kahit mga estudyante, hahanap ka ng inspirasyon. Naks. Wala. Wala kang makitang inspirasyon. Tingin ka sa TV, tingin ka sa social media. Wala, puro pampalipas lang ng oras. Tingin ka ngayon sa sarili mo, ano bang direction ko sa buhay? Hindi ko na alam. Have you ever felt sometimes na hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo? Dahil ang salita ng Diyos ay nagmula sa Kanya, may authority, ibig sabihin, tama ang pupuntahan, may batayan ang direction at promises ni Lord sa atin. For example, ikaw ay dumadaan sa financial struggle at meron kang naisip na salita niya o verse. Siyempre, hindi mo lang yung pangahawakan kaagad. Babasahin mo yon, iintindihin mo yon, i-apply mo yun sa buhay mo. Paano ba ito nangyari sa buhay ko? And you will hold on to it. Panghahawakan mo yun. Gonna give you an example. Nung time na ako ay young professional pa lang at single, at ako ay parang nagkaroon ako ng lakas ng loob na sa girlfriend ko na si Crystal mag-propose. Actually, hindi ko pa alam kung anong klaseng gastos meron. Buti na lang, minentoran tayo ni Pastor Tim at saka ng ibang mga coaches natin. So nung nalaman ko yung gastos, napaatras akong ganyan. Ganun pala, mahal pala ikasal. Kaya pala yung ibang tao, nagre-resolve na lang sa wag na lang magpakasal. Pero, may guideline, may sinasabi ang salita ng Diyos. May promise ang salita ng Diyos. So, nag-search ako sa Google. Nilagay ko doon, verse that says about provision. Dami! Paano ko kabisaduhin ko to lahat? Ano lang yung tumatama sa puso ko sa lahat ng to? Kasi ganun pag meron tayong fear, ibabattle natin siya ng word ni God na may faith. Kaya lang, hindi tayo magkakaroon ng faith kung walang word ni God. Kaya kahit mababaw na, nag-search lang siya, walang binigay si Holy Spirit. Hindi kasi laging may ganun Pero buti nga meron tayong search box. So, nung nag-search ako, ang lumabas, maraming verses, saka lang nagkaroon ng medyo malapit sa akin to. Ang sabi ni Lord, sa Romans yun He who did not spare His own Son, how much more will He not give to us good things? Bank account ko, magpapakasal kami sa December, February na ngayon, 5,000. Paano yun? Testimony lang mga kapatid, paano yun? Sabi ko, Lord, meron akong word mo. Yun lang. Tsaka faith. Cut the long story short, nag-double wedding kami ng kapatid niya, sister-in-law ko si Ate Marie, and also Kuya Romel, at pandemic din nun, sakto, di ba? Medyo tipid. But still, we need provision. So, patuloy kami nag-pray. Actually, nagpupunta pa kami ng fiancé ko by that time, si Crystal, sa coffee shop o kaya sa isang kape, hati na kami, tas 5 hours. Sulit na sulit no? Minsan sa mga magagandang tanawin lang para ma-inspire kami na mag-pray for provision. At we hold on to God's promise sa word niya na sinasabi, He who did not spare, siya na hindi pinagdamot ang kaisa-isang anak, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Magkano ba yung kailangan namin? Plus mentoring pa, sabi ni Pastor Tim, alam mo, Jom, kahit kailan, di naman nag-isakto yung pera Kaya kapag kulang, humingi tayo. So, pray na naman kami, hold on to God's word. There is a specific word ni God sa sitwasyon mo na if you hold on to it with patience and prayer, God will fulfill His promise. Kasi salita niya yun Babalik ta rin niya ba yung salita niya? Ganon din, hindi lang sa provision, ganon din sa purpose ng buhay. Ganon din kapag hindi mo na alam yung next,
Maraming tao after pandemic, what's next? The Word of God stand still, and gave us direction in life. Bilang isang individual, bilang isang Kristiyano, at even bilang isang pamilya at isang church. Panglima, dapat dahil ito ay galing kay Lord, dapat natin tong i-share. Dahil si Lord, siya ang source ng salita niya o ng mga pinagsasabi ko dito ngayon. Pinagsasabi natin sa life group, pinagsasabi natin sa spiritual foundations next week. At sa anumang paraan pa natin kung saan tayo nagsesharean, at lalo na sa mga lost, dapat nating i-share ang salita ni Lord. Pang-anim, handa. Dahil si Lord ang source ng kanyang salita, handa tayo at fully equipped sa araw-araw. Matatapos na yung tapos na yung 2025. Tapos magsisimula ulit ang bagong taon. Bago tayo pumasok sa 2026, handa ba tayo sa pagtatapos ng taon? Meron ba tayong kailangang patawarin? Meron ba tayong kailangang bigyan? Hindi yung bigyan ng bigyan. Meron ba tayong bigyan ng tulong? Meron ba tayong kailangang sharean, i-encourage? Meron ba tayong kailangang ituwid sa sarili natin? Handa at equip tayo sa araw-araw. At lalong-lalo na sa pagpasok ng taon. Kaya nga sa pagpasok ng taon, napakaagang announcement. Sa January 5 to 9, meron tayong prayer and fasting. January 5 to 9, 2026. Napakaganda na yung fasting natin hindi sa December 24. 'Di ba? Sa January para din. Ginagawa natin doon, we seek God through His Word and prayer. So, ganon kaganda na ang authority ng Bible dahil si Lord ang nagsulat at nag-akda at nagsabi ng kanyang salita. Pangatlo, ano ang batayan ng pagiging authoritative ng Bible? Verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. The purpose of the scripture. Kaya may authority ang Bible dahil may layunin ito. Hindi ito parang resibo na pag na-receive mo, tapos mo lang, pampakapal ng wallet. Meron tong purpose. 'Di ba? Ilan po sa inyo resibo nga tinatago sa wallet eh. 'Di ba? For liquidation. Paano pa kaya yung word ni God? Napakahalagang document. Dahil meron itong purpose, meron itong layunin. At ang layunin ng salita ng Diyos ito, upang maging karapat-dapat, or in ESV, complete, at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. Sino daw? Ang lingkod ng Diyos. Or the man of God. The Word of God for the people of God. It talks about identity. Napakaganda na hindi tayo iniwan lang ni Lord ng, sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Mamuhay kayo. Basta, alamin nyo na lang yung will ko. Kapag nanaginip kayo, yun na yun. Yun ang kadalasang mahirap kapag wala tayong batayan o standard ng salita ng anong sinabi ni Lord. Maaaring sabihin, nanaginip ako, magkakapera daw ako, bilyon-bilyon. Asa na kaya? Siguro si Lord yun. Pwede, mga kapatid, don't get me wrong, I'm not saying na hindi pwedeng mangusap si Lord sa panaginip, pero primarily, si Lord ay nangungusap sa kanyang salita. Si Lord ay nagre-reply sa mga prayers natin sa kanyang salita. Minsan, pero hindi palagi, minsan sa panaginip, minsan sa pangyayari, minsan kay coach. Sabi, di ba? Kasi lalo na, kunwari, ang isang Kristiyano nasa kasalanan. Siyempre, mahirap magbasa ng Word of God. Mahirap mag-worship. Mahirap managinip kasi di ka makatulog. Pero lalapit si coach. I-encourage ka. Alam mo, parang di maganda yung ginawa mo nakaraan. Pero alam mo, mahal pa rin kita. Kaya tutulungan kita na ibalik na, i-restore natin yung walk mo kay Lord. Kaya nangusap din si Lord kadalasan sa leaders ng mga coaches natin
Para saan daw? Maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ang mabubuting gawa. Ang ganda nung verse kasi, meron pala tayong gagawin. Tayo pala, sinave ni Lord in preparation for eternal life, but also here on earth, dito sa mundong ibabaw, meron palang gagawin. Hindi tayo nakatenga lang. Tayo ay prepare ni Lord para sa mabubuting gawa. Na magdudulot din na yung mga taong makaka-receive ng mabubuti nating gawa, makikilala din nila ang Panginoon. In the same way, sa atin, kaya naman tayo nandito because somebody siguro did good things sa atin at nag-share ng word ni God sa atin, kaya naengganyo tayo na pumunta dito. Or on a much higher level, maging part ng church community. Finally, the main point of all this, simple lang, ang salita ng Diyos, ang batayan natin sa lahat ng ating paniniwala, pag-uugali, at pamumuhay. Wala nang iba. Mahirap lang kapag meron tong kasama na quotable quotes mula sa mundo. Pero, ito yung gagawin nyo mga kapatid. Lagi. Best practice. Every time na meron kayong makikitang quote or prinsipyo sa buhay, i-filter nyo siya ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang pinaka-authoritative sa lahat. Hindi ito magwawakas. Itong leather magwawakas, di ba? Yung pages magwawakas. Pero yung laman, yung salita nun, hindi yun magwawakas. At i-fulfill nun yung purpose nito sa buhay natin, sa bansa natin, sa komunidad natin, at sa buong mundo. Lastly, I want to end with this. Tayo dito sa Life Church, one of the things na pinagmamalaki natin is yung pananampalataya natin kay Lord sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Mahalaga sa atin ang Word ni God. In fact, yung unang pangalan nga natin, Life in His Word. And so we make it to the point, hindi lang for the sake ng nag-aaral, pero nabubuhay talaga tayo sa salita ng Diyos. Yung faith natin, kapag nangihina na, lumalakas dahil nakaka-receive tayo ng salita ng Diyos. Paano ba tayo nakaka-receive ng salita ng Diyos? Sa life group, sa one-to-one coaching, sa preaching, sa Sunday service, kaya mahalaga nag-a-attend eh. Natutuwa ako sa Life Nova. Kasi ever since umulan, bumagyo, merong service. May pandemic na first day, akala ko mawawala na. Meron online. Na-online pa yun, no? Si JM nag-shoot ng video for worship. Nailaban pa, di ba, JM? Bakit? Ganun kahalaga yung salita ng Diyos na kahit in the midst of challenges at sakuna, meron yung mga taong marireceive na hope. Merong yung mga taong marireceive na encouragement. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Hindi lang para sa Kristiyano, kundi sa lahat ng tao. Remember the Creator, every one of us, even the lost people, has the image of God. Image in the beginning. So, the Word of God knocks on to their hearts and gives them life. Finally, as I end, I want to encourage all of us na magkaroon tayo ng sarili nating kopya ng salita ng Diyos. Naalala ko nung ako ay kabataan pa lang, way back, ano nga ba no? 2010 pataas, minimentoran kami ni Pastor Tim ng kung gaano kahalaga yung salita ng Diyos sa buhay ng isang estudyante at sa mga kaibigan nito. Naggawa kami ng group, sa church to, within the church, naggawa kami ng group na ang tawag namin ay Order of the Red Book. Naalala ko, ito yung mga kasama namin sa church na patuloy na nagvo-volunteer, but at the same time, merong desire na lumalim sa salita ng Diyos.
Hindi lang para makapag-serve at magawa yung mga bagay na pinapagawa, pero lumalim yung knowledge and intimacy o yung pagmamahal sa salita ng Diyos. True enough, mga kapatid, as we go in our own different paths, yung salita ng Diyos embedded pa rin sa puso namin. And we live out to it. Hindi nga lang perfect, pero by faith patuloy na lumalakad. Hindi nga lang lahat nagpatuloy, pero sa mga nagpatuloy at nag-endure, merong promise si Lord, katulad ng point natin kanina. So sa atin, sa Life Novaliches, napakahalaga na ang salita ng Diyos ang batayan natin sa ating pamumuhay. Sa pera, salita ng Diyos. Sa pamilya, salita ng Diyos. Sa pag-ibig, Rex, sa salita ng Diyos. Sa pag-aaral, pananampalataya, pagtatrabaho, salita ng Diyos ang ating batayan. Tumayo tayong lahat and let's pray. Manalangin tayo. Ilan po sa inyo, meron kayong pagpapahalaga sa Word of God, pero alam nyo sa sarili nyo na hindi pa ganun ka taas yung level. Now is the time that as you hear the Word of God, how it is valuable and authoritative, now is the time that God will give us, all of us, a hunger and thirst for God's Word. That we will value Word of God, the Word of God, at salita ng Diyos, more than pa sa ating kakanin. Alam natin na magpo-provide si Lord para sa ating kakanin. At saan natin nalaman yon na alam natin? Kasi sa salita niya. Na siya ang provider. Sa salita niya, nalalaman natin yung kalooban niya. Lord, ano bang papasukin kong trabaho? Ito ba o ito? Medyo delikado lang ito para sa pamilya ko. Ito, mas ko-compromise yung kalusugan ko. Nasa salita ng Diyos. Although hindi specific kung anong trabaho o anong job title yung papasok. Pero merong wisdom ang salita ng Diyos. At para sa ating mga magulang, ganun din sa pagpapalaki sa mga anak. Ang salita ng Diyos ang batayan. If I can go radically with this, kapag hindi nga natin sinusunod ang salita ng Diyos, hindi kasi natin pwedeng banggain ang salita ng Diyos at masira ito. No. Minsan tayo pa'y nasisira. Dahil ang salita ng Diyos ay walang error, infallible in it's all it claims. So, might as well tayo mga kapatid, bilang isang Kristiyano, isa pamuhay natin, ito ang maging batayan ng ating paniniwala, pamumuhay at pag-uugali. Nang sa gayon, sabi din ito sa Joshua, that we will live prosperous and successful in God's calling in our life. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa umaga na to. Lord, katulad ng na-receive namin mula sa iyong salita, na ang lahat ng sinabi mo ay galing sa iyo, ito ay nagbibigay buhay at hindi lang to basta kasulatan. Ito ay may kapangyarihan na bumago ng buhay, na bumago ng pamilya, na bumago ng kahit isang bansa, Panginoon. Ganon kalakas at katindi ang kapangyarihan ng iyong salita. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung may mga times na nauuna pa yung pagtingin namin sa social media kaysa sa salita mo. Dahil doon, nagkakaroon kami ng worries. Whereas yung salita mo ay punong-puno ng faith at hope. Patawarin mo po kami. Patawarin mo rin kami, Lord, kung may mga times na hindi namin pinaniniwalaan yung salita mo. Na mas naniniwala pa kami sa nakikita naming realidad. Na kami, pag nakita namin na wala kaming pera, yun na, hindi na kami lalabas ng bahay, hindi na kami gagawa ng kahit na ano, kasi nga wala kaming pera. Panginoon, hindi po yun totoo. Dahil sinabi mo sa salita mo, you are our provider. So today, Panginoon, today God,
We pray as Life Novaliches that you pour out a great hunger for your word, Lord God, for every person in this place. That we will crave for more spiritual milk. That, Lord, if we are what we eat, Lord, kami ay madedevelop, kami ay mabubuo ng iyong salita. Kami ay magiging healthy sa pamamagitan ng iyong salita. At Lord, every time na kami ay lumalakad sa pang-araw-araw, Lord, bigyan mo kami ng direksyon galing sa salita mo. Pahalagahan namin ang iyong salita more than food. At gamitin namin ito para magpalakas ng iba. Magtuwid ng iba. Mag-training sa righteousness para din sa amin at para sa iba. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, ng grace and power to obey, to understand and obey your word. Dahil ang iyong salita ay totoo at kahit kailan hindi po ito mag-fail. Maraming salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Hindi mawawala sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo, sa'yo lamang, di mawawalay sa pag-ibig mo, tanging ikaw ang kaligtasan ko. Laging ihahayag ang ngalan mo, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo ang di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. That's it, yung ating part ng first part ng series natin, You Are What You Eat.
And katulad ng sinabi sa word, inihanda tayo sa pamagitan ng salita ni Lord. Ihanda tayo, ginawa tayong maging ganap, at inihanda tayo para sa mabuting gawa. In line with what's going on sa buong bansa ngayon, let's do good. First is to pray for our fellow citizens, whether they're Christians or not. It is our duty, Christian duty to pray for our nation. Pangalawa is sa abot ng ating makakaya. Talaga naman, literal, na gumawa tayo ng mabuti. Mag-abot tayo ng tulong sa kahit anong paraan. Let's pray. Panginoon, give us the grace and power, Lord God, to do, Lord, kung ano man yung tawag mo sa amin. Panginoon, sa season na ito, napakalaga po na marinig ka namin. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga tahanan. And Lord, i-encourage mo rin kami, palakasin mo kami, Lord God, that our faith would result into action. That we will help one another as a form of loving one another, katulad ng tawag mo sa amin, Lord. Bless every one of us as we go in Jesus' name. Amen and amen.